So, this morning, mga igsoon, atong ipadayon ang lesson nato sa stewardship of a local church. This is part number 4. And we are still in the how we employ our talents. Part number 4. So, naatay talent, mga igsoon, unya ay mong kalibog aning talent o gift. No, kaning gift hinatag ni sa Ginoo sa mga believers only according to their faith. So gihatag na sa Ginoo. Ang kaning talent naasad ani ang mga unbeliever. Pero kinahanglan siya i-cultivate. Both ni sila ang talent og kanang gift, both sila nga gamito nato para sa pagpangalagad sa Ginoo. Matalent man o mag-gift man, gikan gyud na siya sa Ginoo. Ug ang rason ani, ang purpose ani mga kaigsunan, para mahapsay ang atong pagpangalagad sa Dios. Alright? Let's all stand. Bagampo ta mga igsoon. Our gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for this morning. I pray that you will bless us with your wisdom. Allow us, O God, to understand your message. I pray, Lord, that you will use me once again sa pagwali sa imong pulong, Lord, nga ikaw gyud ang mo istorya kanamo, Lord, ginamit ang akong baba. Salamat kay Lord sa pulong nimo nga mabasa ra namo anytime, and the Holy Spirit nga naa sa among kinabuhi, Lord, nga mo'y mutudlo namo, muhatag namo og enough understanding sa message. And I pray, Lord, that you will be honored as we worship you together in your church, O Lord. This is for your glory, we pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. Ang ikaupat, mga igsoon, nga atong isgutan is exhortation. Exhortation. Nakahinundong pa mo sa ikatulo, ani? Giving. So, unsay kaninang giving? Kita makabenepisyo, pero ang giving para gina sa other people. Nahimo tang panalangin. Pero gihimo na sa Ginoo para mapalusot niya ang panalangin sa atua. So unique kayo ang pamaagi sa Ginoo, mga kaigsunan. And this time, atong isgutan ang exhortation. So sa mani, to motivate a believer in a positive way to fruitful action. So dapat naagyo'y resulta ang atong pag-encourage. Alright? Naanatay talent anidaan. Bisag mga unbeliever, mga igsoon, makikita ta na mga counselors. Alright? Mo-challenge sila. Ang uban, naasa kanang TV gani, kanang mga psychologist. No, nga mo encourage ato mga na-discourage. So naana gyud ni siya. Pero lahi ang mga believers, mga kaigsunan, kay ang tumong ani nganong gitugutan sa Ginoo nga mahatagan ta ani nga talent so that we could encourage one another. Maglig-unay ta. Di man gyud pwede nga way discouragement along the way. Pirting daghana, mga igsoon, kung mayong ka mas daghan ang discouragement kaysa kanang kuan, kanang makapadasig nato ba? Mas daghan ang discouragement, oy. Makakita ta, ma-discourage ta na mga situation sa kinabuhi nato nga lisod, na mga pamatasan sa mga kauban o sa maagian nato nga di ta kasabot bisag wa ta kailabang ano man siya ay lain na niya og kanang inistoryahan, ma-affected ta. So mo na problema, mga kaigsunan, nga dili nato pwede tabunan, makita gyud na nato. So maapektuhan ang atong pagkatao, maapektuhan ang atong pagpangalagad sa Ginoo, and eventually ma-discourage ta, labi nag mahubsan ta, mga kaigsunan, og budget. Kinsa diri di ma-discourage kung wa kay budget? Nga bisan na lang ang pagpangarbon, din ani mo afford. Barato naman jud kay ng carbon gyud. Di ba? Magdaka sa carbon og 500, wa na pila na nakadlaw nga ma-enjoy nimo ang imong kinumpra. Labi nag mamunit ra ka dito sa mga gipanglabay nila. Daghan man na ka. Oh.
Mada pa man na. Kugihan kay kamamunit ba? Pero Kristohanon man ta, nindot atong panalangin. So, in Romans chapter 12, verse number 8. Romans 12:8. Ano na ito sugdan diri? Diri na to makita, mag-igsoon ang kaning exhortation. According to what the Bible says, or he that exhorteth on exhortation. So nasa first part, sa verse number 8. So appeal ang exhortation. So sa dihang mo naataan ni nga talent, makita na to mga kaigsunan, murag na nabantayan na to, kamao lagi ko mo encourage. Kung panalitan wala ka ani, ay nalagtuga-tuga. Diba? Kay kaning tao nga walay talent sa pag-exhort mga igsoon, magkigkompetensya na hinuong ka sa iyang kasakit. Kaya naman, magtuga-tuga ka, palitan pitin na niyang hilak, daw ko isang problema, o ba kay bawas kong problema, brad? Wa may nangutana sa imuha, siya gahilak na. Pero nga nung imo mo siyang hansakan, tiwasan man imo sa imuha. Diba? Kaning mga dunay talent ingon ani, wala jud kay isulti nga mga kabug-aton sa imuha para imong ipakita niya ako kani brad, gasige ra kog ngisi, dako kay kog problema brad. Wa man di man na siya, di ko na siya sakto sa pag-exhort ingon ana mga igsoon. Di ba ang imong consideration kinahanglan na agyod sa imuhang gi-encourage. Ayaw na lagi apil-apil lang imong kaugalingon. All right? So, tulo ka butang aning exhortation mga igsoon, letter A. Sa ato ning kung ato ni siyang buhaton o atong i-apply, encourage with empathy. With empathy. Dapat imo gyud na murag ibutang nimo imong kaugalingon sa iyang sapatos. I-feel nimo ang pain. No, dili nimo sawayon siya. Grabe ka, hilak-hilak ka, mura kag kuan. Di ba nagyo mga tao ingon na naghilak na tiwasan pa. Yanong hilak-hilak magka mulabay ra na oy. O sa mga unbeliever pa, palitan na tanduay. Di ba? Abin nilag masulbad. Wagi masulbad na lang tanduay mga kaigsunan. Di ba? Kay kuan na siya kanang pantiwas. Pantiwas na. So, encourage with empathy. An exhorter's role is to provide comfort and uplift others, understanding their struggles and offering heartfelt encouragement. Kinasing-kasing yun. Nya, di mahibawan biya ni sa kanang imong gi-encourage ba nga plastika po na niya. Ayaw sa di kuan niya nga mura ba og kanang ikaw dili ka kamao maluya. Kung say kaning mag-encourage ta, mura bag wa nay pagkaluya atong kinabuhi ba? Dapat i-consider sa nato mga igsoon sa dihang mo encourage ta, we are not super Christian. Nga dili ta usa ka adlaw dili ta nga kita nasad mura bag wala tay chance nga maluya. Sometimes ingunana ta mo istorya ngadto sa mga naluya. So ang atong pag-comfort nila sila atong i-uplift. Pero mag-careful ta mga kaigsunan. Atong i-feel ang pain nganong nasakit man ni siya. So try to understand so that you will know asa kadapit mo lugar sa imong pag-encourage niya. Dili kay nakalinya na daan ang imong words of encouragement. Wa kay pakialam kung unsay gibati niya basta nanakoy set up diri nga kuan pag-encourage, gi-practice na nimo. Dili manggod. Ang kaning naay gift aning kuan mga igsoon, naay talent aning exhortation, mo feel jud ka sa iyang gibati. Di ba? You will be a shoulder to cry on. Nga mo absorb ka sa mga pain ba nga iyang kuan para mahabwa ang iyang kasakit. Sige, iistorya na diri nako. Mingon na yun, di na ba ko mahabwa kung di ko kapanapat? Sige lang, dawaton ako. Kaya ba na to? Lisura sa nana, no? Ang ako na bang paghabwa sa akong kalagot kay dagyad ka ng hampak ba? Oh, niya, magkuan pa ka. Mag-exhorter pa ka. Mamira na ba kong buhok? Allah. Tingali mo, backslide ka.
Lain man dahil ning ministriha. Di ba? Ato nang kuanon, atong sabton sila mga kaigsunan. So kung muhilak sila, let them cry. Ayaw, ay naghilak. Sige, hilak pa. Sige, hilak pa. Kita mo atong bata nga, nihilak niya, gibidyuhan na siya, bagipasagdan lang, hilak. Nagsisigtan na siya naong, iyang naong, naguba man. Ito yun na yung mama, human nakaghilak. Pahila ka lang, sometimes, kanang pakuanong lang ba, kanang pahubason. Ang kaguol. Di kay imo kuan sige hilak sa baasan nimo sige hilak. Ingon na murakag kanang kuanda, murakag kanang namatyan. Ingon na ba? Sabta sa nganong hilak man na siya. No? In 1 Thessalonians 5:11. The Bible says, "Wherefore comfort yourselves together and edify one another, even as also ye do." So mag-careful ta, kaning atong pagkanaay dapat empathy mga igsoon, kay naarabay usahay kaning heart nato weak ba? Nya sikag absorb og kana mga kasakit basig mapuno na pug ka, ikaw napuno niya iya i-comfort. Kay nasubraan na kag-absorb sa iyang mga kabugaton kay kanang ganahan kay kamo comfort ba pero imo pod kuan pod nimo kanang subraan sa nimo ka feel i-feel gyud nimo ba? Di ba? Mura kag kabantay mo nagyoy tawo nga bisag makatan-aw lang ba kanang maguol siya. Ang uban mo hilak og apil. Ang uban saputon og apil. Ingon ana mga igsoon. So, ang pag-comfort nato dapat naapod tay pagtan-aw sad sa atong capacity. According sa gingon sa Bible, comfort yourselves together. So ikaw nga nag-comfort, dapat dili ka maapektuhan nga kung unsay ang problema, imo ra sang problemahon. You need to comfort. So katong imong gi-comfort, mao na sad to sunod mo kanang kung unsay gibuhat nimo niya, mag-comfort tay ta ba? Comfort yourselves together and edify one another, even as also ye do. What about in Ephesians chapter 4? Ephesians chapter 4:29. In the Bible, "Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers." So, nasakit na nagtawhana, imo nang gi-comfort dapat, nganong imo pa man siyang gitiwasan og mga istorya, mga kaigsunan nga pantiwas. Di tiwasan. Because Christ saved us to become a blessing to others. Naa magyud tay mga shortcomings sa kinabuhi nato. We can never perfect our life as a Christian. That is why we have the Bible. That is why God gave us the Holy Spirit to guide us and to teach us, to strengthen us, mga kaigsunan. Pero kung pananglitan, ato nang i-disregard. So we will leave ourselves nga kita lang ba mo'y nagbuot sa atong kinabuhi. Amayawaan yun daw eh. Muna makita tag mga tao nga mga nasakit ang ilang kinabuhi. Muna ba og kanang arti-artira na, yung nana ba? Lain ang atong kanang kuan sa ilaha. Dili ta kamao mo, kanabitaw mo pailin-ilin ba? Nga sabto na to ni sila. No, kabantay mo pag arita sa sugdan gyud nato sa pamilya, husband and wife. Tungod sa inyong pagka-familiar to each other, murag wa nay room bitaw nga saputon ang usa kay inigsapot sa usa saputon man sa ning usa. Tinuod na o tinuod na. Saputon gani ang bana, saputon po ng asawa, murag magkikumpit ba? Bisag asay mauna nila, kung mauna ang asawa sapot, ang bana magsapot-sapot po. Nganong ingon ana man? Maybe, wala ni mo nakit nga kanabitong the value of your relationship. Murag tungod sa kanang too much familiarity ba? Ingon ana naman murag mawa na atong pagsabot sa usag-usa. So diha na magsugod mga igsoon. So how can you comfort other people that even your own family dili nimo kaya i-comfort?
Kay bati man sad nga may kay kam comfort sa uban pero pag abot na sa inyong balay gamay ra kay kag tolerance. Kay lahi mo guning naay gift aning comfort kaning exhortation ba. Lahi mo guning kay taas kay pasensya. Kay kanilang empathy mga igsoon dili na basta-basta. Ang pag-absorb sa iyang pain nga imong gi-feel mao nang makasabot kaniya, mao nang makatambag kaniya tungod kay imong gibati ang kasakit nganong unsay reason nga na-discourage siya. And so that you could meet the need of the person. So dili nilalim igsoon nga klase nga gift. So, unsa may likayan sa mga exhorters? Corrupt communication. Unsa may pasabot na ng corrupt communication? Mga pamulungon nga wa jud gikinahanglan. Mga pamulungon nga dapat wa na diha. So isip usa ka Kristohanon igsoon, dapat grace to the hearers. Dili kanang kuan ba ang imo mga pulong, imo pun gipareha sa pulong sa Ginoo nga nindot man na iyahang espada duhay suwab. Pero kani imong pulong bisag unsaon imong sulti sakit man gyud. Nga mo comfort man unta ta. So dapat walay corrupt communication nga mo proceed diha sa imong baba pero unsa man katong mga good to the use of edifying para ang madawatan sa imuhang gi-comfort grace. Kinsa na nakasuway ninyo nga nakamaymay mo? O niya namaymayan? Or pirti na daghana ni mong giistorya pareha sa mga amigo ni Job. Naniwas man to sila. Sa mga Job, ang kuna na Job, unsa man gyud nagyud kay sa Job. Nganong naingon ana man imong kinabuhi? Dako jud kay kagsa ang kuna na lang para mahunong na imong kasakit. Tanawa ra unsay ilahang kuan dayon wa pagani nila interview si Job ba Job. Ila nang gi-accuse daan. Usahay kita mag-comfort ta mga igsoon, we are accusing the patient. Diba? Kita nindot kay ta kay naa mo gud tay balang espiritu. So, through the help of the Holy Spirit, God gave us this talent kung naa ka ani. So di man pwede nga naa tatanan ani. Pero kung nakit-ani mo nga naa ka ani mga kaigsunan, use it according to the guidance of the Bible. Ayaw gyud sa guli og mga pulong igsuon nga kung panalitan kabutuhon na ka kay perting dugaya maymayan ani niya oy. Ninggara man hinuon eh. Sila kag may dugay na kayo usa nakaadlaw kang minay-may ba nya wa gyud. Wa gyud ni bahar. No, nya sa puto na dayon ka. Dapat na ka ayaw na nagtuga-tuga diha, ayaw na hawa na diha kay ngano basig matiwasan na nimo. Di ba? This is not an easy job, mga igsoon. Kay mura ta og kanang doktor ba nga kinahanglan imo pang i-diagnose unsa magay sakit ani niya, di man niya tagan-tagan good. Di ba? Pareha ra man ang sakita mga igsoon kanang physical ug emotional. Usahay gani madamay pa ni atong physical tungod kay you're emotionally damaged. Di ba? Ma-weak dayon atong immune system kay naguol ka, na stress ka. O sa pagka-stress nimo unsay mo multiply? Ang kanang gitawag og libre nga kadaot. Nga nagtago sa ngalan nga free radicals. Mo increase dayon, pag-increase ana unsa may tirahon? Ang doktor sa imong lawas. Immune system. Luyahon dayon na, inigluya na, libre na ang muguba sa imong lawas, igsoon, wala na'y mamadlong. So mo na maapektuhan, asa nagsugod? Gulgool na. Mabito na, ingon nila, ang kani kunong malipayon nga tao, mas taas og kinabuhi. Kaysa kaning magsig kaguon. Diba? Mas dali, motiguwang. Dali, mangunot. Ang panit, basta magsigig ka guol-guol. Pero kaning magsigig smile,
Dugay. Mainat man. Kaysa magsige kag pa-botox. Libre. Smile every day. Di ba? Pero ang problema kay mo, smile naman kag na mga tao, inigway tao, pertiman ni mo mugutag now. Yung mura po tagbuang pastor, musitag smile. Di mo siya kakinala magbugot. Ngano magbugot magkagway tao? Di ba? Ngano hindi naman lakana sa tunga. Huwag ka nagbugot, huwag ka nag-smile. Para normal. Pero nga naman, because we are so much affected sa atong kinabuhi. Nga dili ta kamao mga kaigsuonan mo kanabitang mo pahiluna sa atong kanang kinabuhi diha ilawom sa pako sa Dios. Mao man atong comforting place. No? Kung kita ra ba kanang way mo comfort na to ba? We should learn where to go when we are down. Di ba? Ato ta dagan tas Ginoo. Pero kani ang lesson magud nato is kanang mo comfort ka. Ikay gamiton sa Ginoo ba? So walay corrupt communication, dapat ang imong mga words is to edify the person nga na-discourage mga kaigsunan para mahimo kang panalangin niya. Okay? So, letter B. Inspire with instruction. Kani medyo murag og sa kwan pa next level kay murag wa siya nada sa imong empathy. So nana kay instruction niya. So exhorters not only encourage but also inspire others towards positive action and spiritual growth. Through teaching and guiding, they help individuals realize their potential and live out God's purpose. Kaysa dihang ang tao ma-discourage na, ang pinakauna matangtang sa iyahang plano o desire sa iyang kasing-kasing mga igsoon, ang pagpangalagad sa Ginoo. Mawala na ang atong purpose sa kinabuhi nganong giluwas ta. Diba? Unya, para dili ta kanabitong bati tan-awon sa uban, magngising-ngisir pud ta mga igsoon, pero ang atong kasing-kasing mura nag-cancer. No, grabe na kayo, daghan na kayo mga ill feelings. So, kung panalitan mauna na, di na kita magamit sa Ginoo to encourage one another. So, ang mahitabuan na, ang yawa makalugar, makahigayon sa pag-destroy sa atong kinabuhi mga igsoon. Alright? So, mo ni ato gini-praktison. Kung panalitan wala kay gift ani, at least kanabitong kabaw ka mo comfort sa imong kaugalingon mga saro imong kaugalingon di pa gyud nimo kaya i-comfort. Di ba? Kay usahay walay taong available mo comfort labi na yung mga Kristohanon busy kayo. Nito mo mga Kristohanon busy kayo. Way panahon. No, way panahon sa pagpangalagad maguning pag-comfort mga igsoon. Hebrews chapter 10. Verse number 24 to 26. Ingos Bible, and let us consider one another to provoke and to love and to good works. I-consider na to ang matag usa. Again, dili na to pwede nga kuan mga igsoon ma-consider nga narabay tao nga okay na siya tan-awon ba pero grabe na dayto siya giatubang sa kinabuhi. Di ba? Agree mo na? Murabag, okay naman ni siya tingali. Pero daghan na kay siya problema di ay gagipasan. So we need to consider one another. No, according sa verse number 24. Let us consider one another to provoke unto love and to good works. Dili na to sila i-provoke to anger and quarrel. No, dili nato sila hagiton dihan dapita. Hagito nato sila diha sa gugma. Ngadto padulong sa maayong binuhatan. In verse number 25, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but tanawa sa gisultis Bible, exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. We need to encourage, exhort one another. Unsay gamiton? Love. Love, mga igsoon.
Nganong may mayan manimo ang imong igsoon tungod sa gugma. And that love nga gipaambit sa Ginoo nato mga igsoon mao nang pinakagugma nga atong gamiton. Ngano man di gyud na kapuyon. Di gyud na kapuyon. Dili ta kana bitaw magsigig dwell sa mga mistakes kay perting daghanang mistakes nato eh. Kinsa man diri why mistakes? Hello? Kinsa diri nga di mo hinumdum og mistake? Mabitaw na nga ang mga miss imong gikuha. Kay wa pa nimo gikuha, di na nimo mahinumduman. Pero unsa may kanang kuan, unsa may sikreto para dili ta mabugatan? Do not take the mistake. Do not take the miss. ayog tiguma. Do not remember bad things. Sikreto na mga igsoon. Always remember the good things. Kay imposible mangway good things. Kay ba mo ngano ang banag asawa kanang sweeter as the years go by. Dili goodbye, kundi sweeter as the years go by. Diba? Ato naman nagisigi kanta, sweeter as the years go by. Pero ang dagway gani, wa magani, mura mag-goodbye. Wa magkakasabot sa imong gikanta. Sweeter as the years go by. Nya, wa na gani ka memorya pagkasunod. That is sweeter, that is sweeter. Naunsa mo? Sweeter as the years go by. Mo na lagi na memorya, pero wa pagyud ka kasabot. Kabantay mo mga kaigsunan, sa dihang batanon pa, grabe hasta kung makalakaw, ang klagyod. Kuptan pa yung kamot, o niya, agbayan pagyod kay mga batanon pa man. Magkadugay na ka ng magkataas-taas ng edad, tuwa ng bana dito, ang asawa na, bilin. Ang bana, tuwa na, lakaw-lakaw na dito, mura nagway kauban ba? Di ba? Vice versa. Depende man nagkisay kusog mo lakaw. Mo na yung problema. Nanong di man mo ka-holding hands gihapon? Wa na. Wa na sweeter as the years go by. No, kay ba mo nga no? Because you allowed the problem to eat up the love that you have. And that is why God allowed us to use His love, nga dapat mo atong i-apply mga kaigsunan, para ma-cure ning atong love towards to one another. That is the love nga gished abroad sa atong kinabuhi. Na mao'y atong cure kining atong paghinigugmaay sa usag-usa. We do not remember bad things. Let's remember only the good things. Kaya imposible jud kay way good things oy. Manasugdi sa inyong panimalay, tanawag mag-away mo, mag-inukayay man mong problema. Are you listening? Walang bitaw, inig-inig kwa na, maupay, ang first statement, ingon anak gyud ka. Oh, di unsa may pasabot na ng ingon anak gyud ka. Diba na anay? Yan di man nato isgutan ang kanang karon. Di ba? So how can you encourage kay dapat anaman na magsugod sa panimalay god. Bana og asawa mag-encourage ay. Ayaw mo pagkuha og katong mga ato naman nagisig balik-balik ka ng mga panos na ba? Ang kaning exhortation, love gyud ang gikinahanglan. So para ma-aplikar nato sugod sa panimalay mga igsoon. Mga anak natong badlungon, ingon na how can we encourage them? Di ba? If we use anger sa pagkikistorya nila. Di man sad pwede nga di nato kasaban. Nagyunay portion nga kasaban nato sila. But do not dwell on your anger. Mubalik jud ka dito sa gugma gyud. Kay ang kanang gugma mao nay mo bind nato together. And you cannot exhort without love.
Mao na gamitan gyud na nato gugma mga kaigsunan. As she see the day approaching. In verse number 26, for if we sin willfully, after that we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sins. Wa na, gitagaan na ta. So gihatag na, gipaambit na sa Ginoo ang iyang gugma. Unya, kung ato pag yung tuyoon pag yun ning pagpakasala kay mas may nang kanang kita i-comfort. No? Tuyoon ginay mo gyud. Numdumi ha, wala nay kanang another sacrifice for sin. So do not abuse the mercy and the grace of God. Ayaw i-abuse. So kani ato na ni i-cultivate mga igsoon. Gitagaan naman tag kaluwasan. Unya sa dihang paghatag sa Ginoo natong kaluwasan, gipaambit niya ang gugma. Kanang ang gugma ato i-cultivate. No, moy atong gamiton. Ayog tanawa ang tao tungod sa iyang sayop. Tanawa ang tao tungod sa iyang potential. Kay kitang tanan naagyo ta ng duha. Kanang maka-discourage o maka-encourage. Naagyo ta na. Kamo, unsa inyo ha, puros ra good? Or puros bad? Wa magi mapuslan ani tawana, di sana imposible sana oy. Naagyo na sila good side, na bad side. So, para dili ka ma-discourage, ayaw sige tutok anang bad side. Di ba? Yung panalitan, ang kanang iyang naong bad yun tanaw. Di ato tanaw sa luyo. Siya ro gwa joy good na. Oh, basta iyang side yun nindot. Anong front magyud imo tanawon nga di man jud kakauyon. Are you listening? So ikaw mo ilin-ilin ba? Dili siya nindot tanawon ani dapita, tanawa siya sa lain nga anggol sa iyang kinabuhi. Di ba? Kailangan yung mga tao gyud nga bisag wa siya gibuhat ba, bati gyud siya. bisag wa siya gibuhat, bati gyud tan-aon. Inguna na ba naagay mga inguna na? Pero ngano nga magkamutanaw sa bati? Di ba? Kung gusto ka burukas kinabuhi, alam mo na pangita. Pero aman tang gibanduan sa Ginoo ana, we need to edify one another man. We need to love one another. O so kung kanang mando palang daan sa Ginoo, you need to love one another. You need to encourage one another. So asa man atong tutukan ana? Di ba? So kani nga talent mga igsoon, this is a talent that we need to desire. Nakamaog yun ta ani. Kamao ta mo exhort. So kaning pag gusto ka ani nga talent mga igsoon, dapat kamao jud ka nga mo paubos sa imong kaugalingon. Dili nimo ibangga ang imuhang kanabitaw right nimo, right. Ayaw. Paubos jud ka. Unya, you just need to understand. So ang imong gikanalan gugma gyud. Wag ilain. Gugma sa Dios. Hebrews chapter 12, 5 to 8. Hebrews 12, 5 to 8. Ingos Bible, and ye have forgotten the exhortation, which speaketh unto you as unto children, my son. Despise not thou the chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked of Him. Kaysa diya makalimot na ta sa gugma mga kaigsunan, so siyempre makapenetrate ang sala. Sa diha nakapenetrate ang sala, mura ta nakalimot mga igsoon sa pag-exhort sa Ginoo nato. So sa dihang kita kanang nakalimot na ta sa pag-encourage sa pulong sa Ginoo nato, ni balik ta nakasud na ang sala sa atong kinabuhi og balik, aw mabunalan jud ka sa Ginoo. So sa dihang nabunalan ka, ayaw kanang himo ang discouragement hinuon nga ikaw nabunalan ka. Okay, nakalimot man ka according sa Bible ha. You have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children, anak sa Ginoo ba? Ingon na sa Bible, my son, despise not thou the chastening. Kay wa man ka sa exhortation, so di akas bunal.
So mas maayo ni mga kaigsunan nga kung samtang exhortation pa ang imong pagdawat sa pulong sa Ginoo. Aw pagpahimat ngo na. Amen. Nga na ayay na naigo ko da. Sorry Lord. Pero magpagahit ta mga kaigsunan, so next level. So kung nakalimot ka, disregard nimo, wala nimo gi-accept by heart ang exhortation sa Ginoo, ang sunod bunal na. So sa diyang bunalan ka, ingon sa Bible, despise not. Na-discourage naman hinuong ka. Di ba kanina sa atong kinabuhi mga igsoon, murag anong pait man ang dagan sa kinabuhi ron. So usag yun nimo tan-aw na mga igsoon, Lord, asa man ko na sayop. Di ba mo na si David, ingon na gyud siya pirmi? Mao nang makabalik dayon siya sa Ginoo kay sa dihang tan-aw niya sagunto man pirmi ang kinabuhi. So miyon day siya, Lord, naunsa naman ni, unsa may akong buhaton. Mangutan na gyud siya sa Ginoo gyud. Nya kita ma-discourage na hinuon ta. Mo na niya nabunalan na ta, ay Lord, murag next level naman ni. Di ba? Lord, unsa di ay akong sa, Lord, please let me know para makuan nako, ma-repented nako ang akong mga nabuhat. Pero kung wala gibaliwa gyapon nimo, hala sa gubanga mga igsoon. No? Sa gubanga. Mo na giingon palig-on na lang ni unsay kuan na ni, ikaw ba lig-on ba na imong lubot sige bunal sa Ginoo? Amen tag lubot ray bunalan. Di ba no? Verse number 6, for whom the Lord loveth, He chasteneth, and scourgeth every son whom He receiveth. Kung nidawat ka sa Ginoo, kandidato ka sa bunal kung magpabadlong ka. Di ba? So, kung panalitan mo ka nga, Lord, pwede wala na bunal, taat mo na nga imong giinan, Lord, don't love me anymore. So, gusto ba ka nga tangtangan ka sa Ginoo sa iyang gugma? O sa giingon sa John 3:16, tungod ang naggugma ha, iyang gihatag iyang bugtong anak, nagpakamatay dito, naghatag sa iyang kinabuhi dito sa cross, aron luwason ka, mga kaigsunan. So meaning, murag wa ka kauyon sa imong kaluwasan. No? Gusto rata pakpakan, di ta ganahan badlongon. Ganahan na tag-award, di ta ganahan mga kaigsunan o kanang kasaba. Gusto ra tag merit, kung demerit masuko ta. We are not perfect. Di ba? So, moni, lesson mga kaigsunan to learn. Pag nakalimot ka sa badlong sa Ginoo, sa iyang encouragement nimo, mabunalan jud ka, nagpadayon ka, kay pinangga ka sa Ginoo. Mo na dili ta angay mo despise sa bunal, kay it is an expression of God's love to His children. Mo na mga anak pod, no, kaning relationship sa family, mamunal gyud ginikanan, dili pasabot nga nasuko ang ginikanan nimo. Di ba? No, pwede na lang anang mga maldito gyud nga mga ginikanan kanang way Ginoo ba. Pero kaning naay mga Ginoo nga ginikanan, magpaka-Dios nun sa daw eh. Dili ta mamunal ka nga atong to feed our anger ba. No, para para mahuwasan ta sa atong kalagot. Namunal ka mo na reason nimo. Dapat ang reason sa imong pagbunal kay pinangga nimo. Dili kay pinangga nimo imong kaugalingon kay kanang para ka makapahungaw sa imong kasuko. Dili man na mao. No, mo na reason nganong naanay balaod mga igsoon nga child abuse na ang bunal. Tungod kay naay mga ginikanan nga hapit na lang patyo ng ilang anak without any instruction. So dapat sa dihang namunal ka, naadayon instruction. Di naman pwede nga biyaan na nimo nga nagtiwangwang mga igsoon nga kasabot nga nung nabunalan. Di ba? Ang Ginoo mamunal, naagyo instruction. Mao na nga kita with instruction gyud. Kay mao man ay gitudlo sa Ginoo. In verse number 7, if ye endure chastening, God dealeth with you as with sons.
For what son is he whom the father chasteneth not? Di ba? Kung dili ka bunalan, daray mo hay. But if ye be without chastisement, whereof all are partakers, then are ye bastards and not sons. Anong bunala man nimo, di man nimo anak. Kaya mo ang pastor, musig pangasaba ninyo? Ako may inyo papa. Dili kayo santo papa. Ako man nakibali amahan ninyo sa espirituhanon. Mo na magsigong pamadlong. Kamao masad mi pastor. Lagi, pero di man nato ma-reverse. Di man nato pwede. Sige, kamo lang say pastoron. Kaya kanang pastorate manggod, calling manggod na, ang Ginoo mo'y naghatag anak nga authority. Dili na pwede nimo ilisan. Dili pwede na nimo i-disregard. So naagyo na siya, ang trabaho sa pastor, mamadlong yun. So kung dili nakakaantos pag pamadlong sa pastor, wala ka, gikuha na nimo, gidespise na nimo ang pagbunal sa Ginoo. No? Kaya ang mga pastor, mo manay gamiton sa Ginoo, mabunalan ka. Sa pinagi sa pagwali sa pulong sa Dios. So dili nimo kanang pagahion ang imong kasing-kasing. Kay basin, no? Basin kanang murag kusog-kusog pa ba ang intensity sa bunal? Pag naka-feel na kag, gibunalan ako, hunong na tao, nabunalan naman ta. Pero guwa jud kay bunal, mga kaigsunan, badlungon kay kanyo, kumunalis Ginoo, daray mo ay. Bastards. Bastards. Dili ka anak. Di ba? Kay kaning dili anak pasagdan naman na. Unsa may labot nimo anak, di man nimo anak. Pero anak nimo di jud ka kuan tugot nga di nimo siya mabunalan. Mabunalan gyud nimo kay pinangga man. All right? So, letter C na ta, letter C. Motivate with mindfulness. Motivate with mindfulness. Nganong kinahanglan man ta mamadlong? Nganong kinahanglan man ta mo encourage sa mga na-discourage? To truly exhort, one must be mindful of the needs of circumstances of others. By offering timely and thoughtful encouragement, exhorters help others persevere and thrive, bearing one another's burden as Jesus taught. So may gitudlo sa Ginoo. Aritas Bible. Tanaw to sa Bible, Galatians chapter 6, 1 and 2. Kung sa may gitudlo din mo na mindful ta mga kaigsunan, tungod kay dili rabaya kanang imong gi-encourage mo i-target sa yawa. Do you agree? Basic ikay sunod ba? Muna ninyo sa Bible mga kaigsunan sa verse number 1, brethren, mga kaigsuunan, so luwas ka, adigsuon ta. Luwas ka? Apil ka aning gitudloan ni Apostle Paul. If a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness. So walay katong foul nga mga words. Walay katong mga corrupt nga mga words. So in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. So dili ka magmamahitason ngadto sa mga na-discourage. Dili nimo ipataas ang imong kaugalingon tungod kay sila naa sa ubos. I-consider sa nimo imong kaugalingon basig ikaw mabali ba? No? Mabali. Mao na kita naamay pananitan kita spiritual ta sunag yun na discourage. So, dili sa tanang higayon, sila pirmi ma-discourage. Nasa panahon, kita nasad. So, kung panalitan, mapaitasoon kay ta kay, grabe, ako, wadyo ko anang discourage. Garauna. Wata. Na? Kay murag next in line na ka. Kay once na magpasigarbo na ta mga igsoon, sinugdana na nakaspangpang, kilid na kayo. Kilid na kayo.
Gamay na lang tayo, tagak na ka. No? So ato i-consider na mga kaigsunan, be mindful. When you motivate others, be mindful that you also is in the list sa listahan sa yawa for distraction. Nakalista ka, apil ka. Kristohanon man ka. Mao na ningon si Apostol Paul, kita mga kaigsuonan, mga igsuon diya sa pagtuo, magmabinantayon ta sa atong kaugalingon. So panalita naay ka nang naluya. Gamita dayon, apply dayon, exhort your brother. So how to exhort? In the spirit of meekness. Brad, unsa may problema. O diba? So kaning exhortation sometimes manginahanglan siya ni og budget pod. No? Kay usahay makatabang ni nga kanang imo sa siya kuhaon sa lugar kun diin siya naguol. No? Makita siya sa iyahag panimalay, guula gyud ako. Magguol ba? Magino na mo, malakaw sa ta. Asa man ta? Ito tabos coffee. Asa to man? Ha? Coffee culture. Oh. Ato sa tas coffee culture para ma-culture na imong utok. Ihawa sa nimo siya para murag ma-refresh ba? Ang uban gani pasuroy sa ta. Nindot yung kay dagko na kay budget. Kuy sa ta na. Asa daday mo passport. Agoy. Di ka ma-comforted, ana? Asa man ta? Ato ta katong nailiyon ba nga musukag tubig? Ya. Ato ka dito, ako ka ipatungod dito sa tubig dito para mabugnaw. Bugnaw na yung ulo. Di ba sometimes mga igsoon, kanang maka-invest ta ba? Di ba? Pasuroyon na to. Suroy sa ta. Kanang para mabugnaw-bugnaw ang imong una-una. Unya, mag-istorya niya ta. Kanindot na na. Kaysa pug-on ganun ba? Unsa ba? Sige na. Istorya ba? Yung hindi. Huot pa man jud kayo. Lisod kayo istorya na. O di ba? Nakabantay mo. Pag natin problem, sometimes it is very difficult to share it. Nga naman, tungod kay huot pa kayo. Kung imong ipugos, murag di maayo paminawon. O sige, lakaw-lakaw sa ta. Asam ta, manuroy ta. O, ikaw, gani kay ikapalit og kape. Yun. Nga naman, pigado. Mo nang gitudloan ta sa Ginoo bisan sa pagpanginabuhi, mga igsoon. Gitudloan ta sa Ginoo nga mahimo tang panalangin. God is so much ready to bless His children. Nga naman, because of the responsibility nga gibutang sa Ginoo sa atong shoulder, dapat makasabot gyud ta unsa may plano sa Ginoo sa atong kinabuhi. Diara klaro kayo. Katong mga na-overtikan sa fault, kita nga wala na overtiki. Responsibilidad nato sila nga ma-restore. So, kanang pag-restore mga igsoon, sometimes mo invest ta time, effort, and money to restore. Dili ni madalang og kanang kuan, kanang sendan ra nimo message. Para ma-encourage ba. Nya, sure kang gibasa? Kay mo'y talent nimo tig-send og message. Sometimes we need to invest. Sometimes you need to go. Sometimes imog yung imit. Sometimes dadan nimo mga kaigsunan. Samtang buhi pa ba? Buhi pa man eh. Kaya na-vertical naman ni sa fault. Usay, ato nang bisitahon, dadan na itong buwak, patay na. Di naman nakita. Di ba no? Dadan na itong buwak. Kay patay naman. Ayong kuwat nga mamatay niya, ana pa rin mo ikuan. Istorya-istoryahon dito sa lungon. Wa man din taong ka nakigistorya na ko. So, ikaw tato. Kay, wa man ningon ang Ginoo diri nga katong na-overtaken sa fault, pangita mong spiritual para ma-restore.
Mo ba giingon diri? Wala eh. Ang gimando sa Ginoo diri, katong na-overtaken sa fault, mga igsoon, wa na din na ito maitsura usahay. Kaya na-overtaken, nabangga, mga igsoon. Nautso na kinabuhi, ani. So, katong mga spiritual, restore such a one. Ikaw may gisugo nga, imo siyang adtuon. Imo siyang i-restore. Dili ni mo tiwasan. Di ba? Imo siyang dasigon. Para madasig, isuroy ta na. Para makalimot ka sa problema. O niya ka, sa dihang luag-luag na yung utok, mo share na nindot na inyong istorya. Uy, maori din na imong problema di ay. Kiba mo na yung mga tao, problema na sila kay ang utang nila 3,000. 3,000 na utang. Hapit na maghikog kay ang utang 3,000. Kabantay mo na yung mga gipang post sa mga social media. Luoy kayo yung taon. Ilang gamaya rin gida inilag ko ano. Kanang value sa ilang kinabuhi. Kay mura naman silang mamatay anang 3,000. Usay ba makalimot na that God is always there. Mo ni ato ang ma-miss nga mga opportunities. Because we allow the problem to eat up our faith. Naluwas man tata pinagis pagtuo, pero unsaon man ni ato pagtuo, gipakulata man nato siyawa mga igsoon. Di ba no? So para maligo ni ato pagtuo, naay na discourage, i-restore. Mura ba og kanang maka-add na og power nimo as a Christian? Di ba? Hello. Pero do not act like Job's friend. Nibisita mo sa to sila. Pero lahi may na pagkabisita, judgmental man. Di ba? So, dili ingon ana. Pero, ato silang idasig para ma-restore. Mo ginatong kwan. Mo na atong goal. Verse number 2. Kay mo ni ang atong responsibilidad. Bear ye one another's burdens. And so fulfill the law of Christ. Mo na atong responsibilidad. Na ay law, mga kaigsunan. Ang law sa Ginoo, di alam, kuan na to, masabta na to, kaning John 3:16, nagpakita ang Ginoo sa iyang law about rescuing the sinners. Law about looking at the people who are sinners. O, kung kita'y patanaw na mga kaigsunan, ato man ang ipapriso. Yun na ba? Lahi man natong tanaw, silutan. O yun na ba? Pero, for God so loved the world. Oh. Una, yung gitanaw sa kalibutan, makasasala ang kalibutan. Pero iyang gipadala iyang bugtong anak para luwason. O karon nakambit man tana. Di ba? So, the story of our life is what Jesus did on the cross. Dili nato i-appeal ang kanabitaw ang atong gusto sa atong kinabuhi, mga kaigsunan, kaning pagkahimo natong part sa church. Ang story sa atong kinabuhi is what Jesus did on the cross. Kung maunay naa sa atong unahuna, we will be able to restore anyone who are at fault. Maka-restore yun ta. So once nga may tabo na mga igsoon, nga kanabitong mahigmata na ang katong mga naas kay sa ipanan, ayaw nagtulisuka. So mo na kita, naata, nakasimba pa ta, so makonsider pa ta nga spiritual. Wapa mo na overtake. Ato na lang i-consider ngayon na alagot. Di ba no? So, we need to help those who are weak. This is not our story. This is the story of Christ, mga igsoon. Kaya naman ta sa church, iyaman yung body. Once nga part ta sa church, part ta sa body ni Christ. So, this is all about Christ. Kita, we are just part of the story. Amen? Pwede na ata, pwede wa. Magpadayon ng simbahan, mga igsoon. Kay, storya man ni Christ. So, will you be part of that story? Nga victory, mga igsoon?
nga daghan mga tao nga makakita sa Ginoo ug ma-encourage mga kaigsunan magpadayon sa pagpangalagad sa Ginoo. So dapat mao na exhortation ang gikinahanglan. Gusto ba ka nga naa kay talent nga ingon ani? Then you may ask the Lord. Or base naa na kay nakita nimo na ako ana pastor. Nagnaadyo ko hiyas nga mo encourage. So kung naa ka ana mga kaigsunan, cultivate it. Pasalamat ka sa Ginoo unya pangay jug lamdag sa Ginoo mga igsoon that you can use it to edify one another. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you so much, O God, for the lesson about exhortation. I pray that you will allow us, O Lord, to use it according to your will. Tabangi mi, Lord, nga dili mi magpamahitason sa among kaugalingon tungod kay naay nagmaluyahon. Tuguti, Lord, nga kung kinsa man ang nagmaluyahon, dapat matabangan gyud sa wala nagluya para sa imong himaya, Lord. Because this is all about you. Salamat kay Lord sa pagpaambit nimo sa imuhang buluhaton. Tuguti, Lord, nga dili namon iyang kunon nga amua. Tuguti, Lord, nga ikaw gyud ang masentro sa among pagsimba, sa among pagpangalagad. Salamat kayo, sad, sa bunal nga imong ihatag sa imong mga pinangga sa dihang moabot na sa punto nga nagkasayop-sayop na ang kinabuhi. And tuguti, Lord, nga makarealize ang nahingtungdan nga dili nila i-despise ang imong chastisement nga gihatag. Salamat kay Lord sa balang espiritu nga maoy tigpasabot sa matag usa kabahin sa message nga imong ihatag, Lord. And thank you once again sa invitation. I pray that you will bless and prepare the altar for your people, O God, and let them come to honor you, to praise you. For your glory, we pray in Jesus' name. Amen.